Kamusta po kayo lahat at welcome sa aking channel. Ngayon po gagawa po tayo ng reaction video dito po sa video na nagrepresenta po ang ating kababayan, no? Ang ating mga kababayan sa United Nations at ipinahayag po nila ang mga kabulastugan na ginagawa sa atin ng China. Bago po natin simulan to, huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para updated kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Mr. President, with respect to the second intervention made by China, I would like to reiterate that the 2016 Arbitral Award is final and binding. Yes. It is in line with the 1982 UNCLOS. This evening, our Secretary of Foreign Affairs emphasized that to maritime nations such as the Philippines, international law, particularly the 1982 UNCLOS, is fundamental to our future. Yes. While our government vessels and fisher folk continue to be harassed in our own waters, and as we remain on the receiving end of illegal, coercive, aggressive, and dangerous actions in the... Diba, nakita nyo naman no, kung paano niya dinidikdik dito at ipinapaalam dito sa United Nations, no? Yung mga kabulastugang ginagawa ng China, di ba? Illegal, coercive, aggressive, and dangerous action na ginagawa po sa atin sa sarili nating teritoryo. Di ba? At ini-emphasize po niya dito yung 1982 UNCLOS na tayo po ay hindi lumalabag. Tayo po ay sumusunod doon at tayo po ang legal na may pagmamay-ari ng mga teritoryong yan. Kasi inaward po sa atin yan noong 2016 sa arbitral ruling. Diba po? Kaya sobrang solid po ng ating kababayan na to na talaga pong isinisiwalat ang kabulastugan na ginagawa sa atin ng China. Pero kung sa bagay po, no, alam naman na po ng buong mundo yan. Pero dapat po talaga idikdikin sila sa ginagawang pangharas sa atin sa ating sariling teritoryo. South China Sea, we abide by the UNCLOS, yes, as reinforced by the binding 2016 Arbitral Award on the South China Sea. Yes. We are also committed to diplomacy and to the peaceful means of settling international disputes. Actually, talagang mula sa pool, diplomasya tayo. Hindi nga tayo pumapalag sa kanila, di ba? Actually, tayo nga nakikipagpatintero dyan sa sarili natin teritoryo. Hindi po tulad ng ibang bansa na talagang pinapalayas po yung China sa kanilang mga teritoryo. Particularly, ang Taiwan, Korea, Japan, yan po mga talagang pumapalagyan sa China. Tayo po ay halos talaga po tayo yung umiiwas. Sobrang diplomasya nga po ang nangyayari sa Pilipinas dyan sa pangharas ng China. Under the Charter of the United Nations, as reinforced by the 1982 Manila Declaration. Again, we strongly urge China to respect and implement the 2016 Arbitral Award on the South China Sea. Diba? Ito kasi yan alam naman natin na talagang hindi tayo susundin ng China, pero kailangan po talagang dikdikin sila at para malaman din ng mga sa United Nations yung ginagawa ng China. Bagamat may mga ebidensya, may mga video kalap na yan sa buong mundo kung anong ginagawa sa atin ng China, pero mas maganda pa rin po na ihahayag ng Pilipinas ang katotohanan na ginagawa sa atin ng China, di ba? At ang talagang dapat ipamukha natin sa kanila yung 2016 Arbitral Award natin. Na legit yan na hindi po tayo dapat ginaganyan-ganyan ng China. At tayo talaga ang sumusunod sa UNCLOS. Hindi tulad po itong China, hanggang ngayon nga po nagtataka ako kung bakit hindi pa sila nasasanksyonan ng UNCLOS. Correct me if I'm wrong, no? Pagkakaalam ko po ay hindi pa sila sinasanksyonan. No? Pero kung tutuusin, ang dami na po nilang violation sa ginagawa po nila lang sa atin, no? Sa atin at sa mga karatig bansa natin na hinaharas po nila. Ganyan po katindi yung China. Thank you, Mr. President. As a maritime country known for its mega biodiversity, the Philippines considers the sustainability of our environmental ecosystem as key to our climate and economic resilience. I am pleased to announce the Philippines' ratification of the BBNJ agreement, and this is in line with our commitment to the rules-based international order and the 1982 UNCLOS. We are determined to advance the just governance of the oceans and the conservation of maritime biodiversity.
In our reflection on evolving multilateralism to be more fit for purpose, we must consider progress in the way we account for our stewardship of resources. Our economic models must account for the health of our planet. We must measure our success in promoting development in larger freedom in our accountability to every nation and every person of the community. Tama. Societies thrive in diversity and inclusion. To maritime nations such as the Philippines, international law, particularly the 1982 Law of the Sea, is fundamental to our future. While our government vessels and fisher folk continue to be harassed in our own waters, and Yun talaga no? Yun talaga yung talagang kailangang idikdik sa kanila at malaman ng mundo Patuloy silang nangaharas. Kaya nga po nun, di ba, nag-usap na po yung DFA dati saka yung China nun, di ba? Nakala natin na bakit nag-usap pa sila, no? Kung matatandaan nyo yun, no? Nag-usap tapos ilang araw lang, mismo yung China rin ang lumabagsip na pag-usapan. Kung baka nagsayin lang tayo ng laway, nagsayin lang tayo ng kuryente, hindi rin tayo pinakinggan ng China. Kaya nga lagi ko po sinasabi na wag na po tayo makikipag-deal sa China. Dahil wala po silang magandang i-respond sa atin. Paplastikin lang tayo niyan at babalik na rin tayo sa mga balita nila sa kanilang mga news. Alam niyo naman po ang China, no? Lagi ko po sinasabi, baliktad po ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Di ba po? Kaya kailangan po talagang malaman to ng United Nations at sa lahat po ng ating mga kaalyado at kahit hindi natin kaalyado, malaman ng buong mundo kung anong ginagawa ng China sa atin. Nakikita naman po nila sa ebidensya na mismong silang pumapasok sa ating sariling teritoryo. No? Sa sarili natin teritoryo, sila po ay pumapasok at hinaharas tayo. Binabangga-bangga tayo, pina-water cannon tayo, nagde-dangerous maneuver sila hanggang sa yung dangerous maneuver nga nila ay mismong silang dalawang Chinang barko ang nagbanggaan at may casualty doon, 'di ba? Kumbaga, sabi nga nila karma, no? Kaya ito pong ginagawa ng ating mga kababayan po na to na lumahok diyan, ating mga delegado sa United Nations, dapat lang po talaga to na dikdikin nila itong China dahil mali po talaga ang ginagawa ng China sa atin. Of the sea is fundamental to our future. While our government vessels and fisher folk continue to be harassed in our own waters, and as we remain the receiving end of illegal, coercive, aggressive, and dangerous actions in the South China Sea, we abide by the UNCLOS as reinforced by the binding 2016 Arbitral Award on the South China Sea. We are committed to diplomacy and other peaceful means to settle disputes. At the birth of the UN, the Philippines actively helped in framing the foundational principle of the Universal Declaration of Human Rights, which states that all human beings are born free and equal in dignity and rights. Yun na po talaga no? Yung talagang ididikdik natin sa kanila. Actually, yung freedom of navigation, yun po talaga. Wala pong dapat magmay-ari ng South China Sea na yan. Kailangan po may freedom of navigation. Kahit sinong bansa ay dapat pwedeng libre na makadaan dyan. Wala pong dapat toll gate dyan sa karagatan na yan. Kasi ganyan po ang gustong mangyari ng China. Na sila ang hahawak ng buong South China Sea na pag may dumaan dyan, kumbaga may toll gate nga, magbabayad sa kanila. No? Para makadaan dyan. No? Yan po ang hinahadlangan ng lahat po halos no, ng bansa na gusto nila ng freedom of navigation dyan sa China. Pero ito pong China sobrang ganid. Gusto po nilang mahawakan ng buong South China Sea. Ganun po ang plano nila dyan na parang gagawin nilang toll gate. May toll fee. Diba? Dagat may toll fee. Ganun po ang gusto nila. Sakim. Ganyan po sila kasakim. Yung rehimeng Xi Jinping. Kaya hindi po dapat mangyari yon. Kaya ngayon, sobrang saludo po sa ating mga kababayan na to na nagpunta po dito at talaga pong sinabi po nila dito yung reklamo natin sa ginagawa ng China. Sana lang po no, meron pong kahinatnan itong pagbulalas nila ng saloobin ng Pilipinas sa ginagawa sa atin ng China dahil sobra na po lalong-lalo na po nung 2024 last year. Grabe na po yung may naputulan pa ng daliri sa atin nun, di ba? Alam niyo naman po yun. Pero dapat talaga ay hindi na po patagalin to. Sana po yung UNCLOS, sana po gumawa na po ng aksyon dahil kalat na po yung ebidensya Grabe na po yung ebidensya na tayo ay binubuli at hinaharas ng China sa ating sariling teritoryo, sa ating EEZ. The early decades of the UN saw the spirited engagement
of Filipino diplomats against colonization and apartheid and economic inequality, we have steadfastly strived for justice. Ayun nga po, no, talagang nag-i-strive tayo ng justice. Di ba? Kasi talagang, kung tutuusin nga, no, maling-mali yung ginagawa ng China sa atin. Alam niyo naman po, no, real talking ko po kayo at real talk naman po talaga na hindi pa natin sa ngayon kaya ang China. Doon po tayo talaga sasalalay sa diplomasya. No, hindi po tayo pa pwedeng mag-first move sa China. No? Kumbaga, ito lang po tayo wala pa tayo sa kalingkingan ng lakas ng China. Kaya kailangan po muna natin magpalakas sa tulong po ng mga kaalyado nating bansa, lalo ng Amerika. Kaya wag po nila sasabihin, lalo po ng mga pro-China, no, lagi na lang tayo sumasandal sa malalakas sa bansa, bakit di pa natin kaya sarili natin? Hindi po pa talaga natin kaya sarili natin. Hindi po natin kaya. Kaya kailangan po natin magpalakas, magkaroon tayo ng mga matinding mga pandigma, mga drones, lahat po yan. Yung barko lang po natin ay sobrang kulang na kulang po. Wala po talaga tayo sa kalingkingan. Kaya hindi po tayo dapat magmamalaki. Kailangan po natin magpalakas ng magpalakas. Ganun po dapat. At ganyan po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba po? Nakita niyo naman po, no? Talaga pong dumadami na po ang ating mga kagamitan sa Armed Forces of the Philippines. Yung mga barko natin, kailan lang po meron pong inaugurate. No? At sana po matuloy nga po na magkaroon po tayo ng factory dito po sa Subic ng ating mga ammunition para hindi na po tayo mag-aangkat sa ibang bansa. Tayo na po mismo ang gagawa. Pati nga po yung mga barko, mga eroplano, sana magkaroon po tayo dito ng mismong factory na tayo na pong gagawa. Lalo na po dito po sa Subic, no, sa Subic Bay, sa SBMA, napakalaki po ng lupa. Sayang po yung lupa ng mga nakatenga. No, alam niyo naman po noon, no, umalis na po yung Amerikano, may mga base po sila dito. Natenga po yun, talagang ang lalaking lupa po, hindi po nagagamit. Sana po talaga matuloy yan kasi po naka-line up na po yun na magkakaroon po tayo ng factory ng ammunition. No, malaking magandang balita po yun. Maglilikha po yun ng maraming trabaho atin sa Pilipinas. No, ating mga Pilipino. Kaya mababawasan na po ang OFW pag natuloy po yung mga proyektong yan. Sana lang po kapag may umupo na po sa susunod at hindi na po si Pangulong Bongbong Marcos ang magiging presidente, sana lang po ituloy po lahat po ng mga magagandang plano para po talaga pong umudlad na po ang ating bansa at makasabay na po tayo sa ibang bansa na kapitbahay natin. So yun lang po na sana na gusto nating reaction video. Mag-iingat po kayo lahat. Huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe. God bless and peace out. Bye.